Hello! Katatapos lang ng trabaho ko at pumasok na ako sa kwarto ko at nagdesisyon ng maligo. Bali ngayong gabi ay naisipan kong kumain uli pero magliligpit muna ako ng mga gamit at damit na pinagbabaran ko. Pero bukas ko na siya aayusin kasi talagang tinatamad na rin ako. Pagod na rin ako sa maghapon kaya okay lang na nagkalat ang mga gamit ko. Ako lang naman din mag-isa, nag-i-stay dito sa loob ng kwarto ko kaya bukas ko na asikasuhin. Kakain pala uli ako kasi nagutom ako sa maghapong trabaho. Buti na lang talaga lagi kong naiisipang bumili ng 2 pirasong tinapay para sa almusalan ko. Yun nga lang, kailangan uli magdahan-dahan dahil ayaw nga pala ng amo ko na kumakain ako dito sa kwarto ko dahil baka daw kami magkaroon ng ipis kaya huwag tayong maingay. Hindi ko ba alam kung bakit naisipan kong buksan itong maraming harina. So ngayon, nagkalat na siya sa damit ko at saka sa sahig ko. Ay, sana hindi ako mahalata ng amo ko. Nakakaloka yung mga ganitong sitwasyon na noon. Nakakaparanoid ba siya? Yung parang nasa loob ka naman ng kwarto mo pero dapat magdahan-dahan ka pa rin ng galaw mo para ba hindi marinig ng mga amo kung ano yung ginagawa mo sa loob. Nakasarado naman ang pintuan. Ay, nako. Pakiramdam ko hindi ko mauubos ito dahil napakalaki at saka medyo late na rin, alas 10 na ng gabi. Kung hindi ko man maubos, kakainin ko ulit bukas ng umaga yung matitira. Biglang pumasok sa isip ko yung pag-uwi ko sa susunod na linggo. Na-excite ako, makikita ko na rin ang pamilya ko at makakasakay na uli ako ng eroplano pabalik sa Pilipinas. Yun nga lang, medyo malungkot dahil kulang-kulang 2 linggo lang ang magiging bakasyon ko pero at least mabait yung amo ko at pinayagan ako magbakasyon ngayong Pasko. Bali, simula pala na nag-abroad ako, ito yung unang pagkakataon na i-enjoy ko at saka may celebrate ko ang Pasko sa Pilipinas. Sayang at hindi ko na isama ang bagong taon sa hiniling kong pagbabakasyon sa amo ko. Pero okay lang, sa susunod na bakasyon ko sa Pilipinas ay ipapakiusap ko sa amo ko na isama na ang bagong taon para naman ma-enjoy ko talaga ng gusto ang bakasyon ko. Pero sa ngayon, kailangan ko na lang i-enjoy kung ano talaga yung nabigay lang na pagkakataon sa akin ng mga amo ko. Hi, ang sarap sa piling na uuwi ka uli ng Pilipinas sa haba ng panahon na nilagi mo dito sa abroad. 4 na taon din yung straight na trabaho ko na hindi ako nakapagbakasyon. Ay, pero masarap din sa feeling yung matutulog ako nang walang aawat o walang gigising o wala kang alalahanin na ipaghahanda sa umaga bago pumasok. Makakapagpahinga na rin ako at makakatulog muna ng maayos sa Pilipinas habang nasa bakasyon ako. Excite na me talaga, as in excite na me. Pero alam niyo ba, ito yung unang bakasyon ko na wala akong dadaling kundi sarili ko lang. As in, sarili ko lang, walang kahit anong pasalubong. Pag uwi ko sa Pilipinas, lulubusin ko rin ang pagkain. Lahat ng mga naiisip at gusto kong makain ay ipapaluto ko talaga at i-enjoy ko ang lahat ng putaheng ibibigay sa akin.
Busog na ako, pakiramdam ko hindi ko na siya kayang ubusin. Itatabi ko na lang siya at kakainin ko bukas uli ng umaga. Buti na lang, lagi kong naiisipan na magtabi ng pagkain dito sa kwarto ko. Buti na lang kada ako lalabas, naiisipan kong bumili ng kahit paano. Para pag nararamdaman kong nagugutom ako, meron akong huhugutin na pagkain. Minsan kasi nangyari sa akin, nagutom ako ng hating gabi, wala akong kahit anong tabi dito sa loob ng kwarto ko. Ang ending, itinulog ko na lang siya, pero ang nangyari, hindi ako nakatulog dahil nga sumasakit ang sikmura ko. Kaya simula no, naisip ko na kahit paano ay magtabi ng pagkain sa kwarto ko para hindi ako nahihirapan. Halika na, magtututbrush na ako ng ngipin, tapos matutulog na. Magpapahinga ng onte, tapos diretso na sa tulog kasi maaga na naman uli ang gising ko bukas ng umaga. Tapos na pala akong magtutbrush, kaya isasama ko na lang muna kayo sa paglalagay ko ng moisturizer bago ako matulog. Masyado kasing dry yung balat ko dahil nga sobrang lamig na dito sa Hong Kong, kaya tuwing gabi naglalagay ako ng ganito. Teka lang, ilalagay ko muna yung damit ko dito sa upuan bago ako matulog. Bukas ko na siya ilalagay doon sa marumihan ko sa kusina pagkagising ko bukas ng umaga. Kapag pumapasok na ako sa kwarto ko, ayoko nang lalabas uli kasi pag lumabas ako, may nakaabang na trabaho or iuutos sa akin, kaya ipagpabukas na natin ang paglabas. Nga pala, nasira itong isa kong cellphone. Hay nako, gastusin na naman. Pero parang hindi ko na siya planong ipagawa kasi mahal dito sa Hong Kong. Bago pala ako umakyat ay ayusin ko muna itong mga sinampay ko para mabilis siyang matuyo sa magdamag. Umaasa pa rin ako na sana kusang maayos tong cellphone ko, pero parang wala na talaga. Nabagsak ko kasi siya kaninang umaga nung namimili ako ng grocery sa supermarket kanina. Busy kasi ako kaninang umaga habang bumibili ako ng mga rekado para sa lulutuin ko. Nawala ba naman sa isip ko na hawak ko tong cellphone ko, ayan nalaglag, ayan lang nangyari sa screen niya. Pero tsaka ko na siya iintindihin, wala tayong extra ngayon kaya hindi na muna ito pwedeng isama sa mga dapat budgetin. Tsaka na lang kapag meron na. Nga pala, may mga gabi rin na tumatakbo ako dito sa Bible. Nagbabasa ako ng Bible, humihingi ako ng patnubay mula sa kanya. Minsan, totoo rin, walang halong biro na nakakalimot ako sa kanya. Pero mas madalas pa rin nasa kanya talaga ako lumalapit. Bumubulong-bulong, nagdadasal na sana bigyan niya ako ng patnubay sa araw-araw. Ang pamilya ko, gabayan kami lahat. Ilayo sa sakit, ilayo kami sa kapahamakan. Pero madalas ko rin hinihiling sa kanya na sana bigyan niya ako ng pangunawa, bigyan niya ako ng katalinuhan, bigyan niya ako ng maayos na pag-iisip para malagpasan ko lahat yung nangyayari sa buhay ko araw-araw. Kasi wala naman akong ibang sasandalan kung hindi siya lang talaga. Legit naman talaga na sa kanya ka lumapit kasi hindi ka talaga niya pababayaan.
Tapos na nga pala ako magbasa, kaya dediretso na ako sa pagtulog ko. Teka, umaura muna tayo ng onte. Saglit lang naman ito. O siya, bukas uli. Good night! Thanks for watching.